sa Heathrow Airport. Hindi makapaniwala ang mag-asawa. Ang magandang babaeng nakatayo sa harap nila ay hindi nila namukhaan bilang sarili nilang anak. Isang taon na ang nakalipas, isang Amerikanang mag-aral sa kolehiyo na may bigat na 101 kilo ang naglakbay patungong Pilipinas. Ang pangalan niya ay Amelia, nais niyang magsuot ng Filipiniana. Ngunit ang simpleng pangarap na iyon ay nawasak sa Intramuros. Sa harap ngang salamin, lumuha siya, ngunit isang pamilya ang nagpabago sa kanyang kapalaran. Makalipas ang isang taon, sa pagdating ng kanilang anak sa airport, hindi siya nakilala ngang kanyang mamagulang. Sino po sila? Ang kwento ngang himalang idinulot ng Pilipinas sa buhay ngang isang babae ay magsisimula na ngayon. Si Amelia Thompson, isang mag-aral ng International Relations sa King's College London, ay nasa kanyang ika-19 na tagsibol. May tasyang 170 centimeters at bigat na 101 kilograms. Sa tuwing titingin siya sa salamin, nakakaramdam siya ngang makahalong emosyon sa kanyang katawan na lumaki nang hindi niya namamalayan. Noong high school, nasa 75 kilogram siya, ngunit mula nang magkolehiyo, bigla itong tumaas sa puntong hindi na niya makontrol. Sa pagitan ng maklase, kumakain siya ng fish and chips o curry sa cafeteria at sa gabi, kasama ang mga kaibigan, nag-enjoy sila sa mga paggaing pub. Ang kanyang matalik na kaibigang si Caitlin ay balingkinitan na parang modelo at sa kanilang mga litrato, laging kitang-kita ang malaking agwat ng kanilang pangangatawan. Gayunpaman, si Amelia ay nagpapakita ng kasiglahan at ipinapakita sa lahat na hindi niya iniinda ang kanyang katawan, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ang pangamba na okay lang ba na ganito na lang ako ay lumalaki araw-araw. Ang pinakamasakit ay kapag hindi niya mahanap ang kanyang sukat sa mga tindahan ng damit, kahit ang XL ay hindi kasya at ang kahihiyang nararamdaman niya habang humihingging paumanhin sa sales assistant at lumalabas nege tindahan ay hindi maipaliwanag sa salita. Isang gabi, habang nakahiga sa kama at nag-scroll sa kanyang smartphone, napahinto ang daliri ni Amelia sa isang larawan. Isang babaeng nakangiti, suot ang isang makulay na Filipiniana terno na may backdrop ng malumang pader ng Intramuros. Ang mamanggas na paru-paro ay elegante at ang kanyang buhok ay may palamuting bulaklak ng sampaguita. Sa ganda at kariktan nito, napahinga ng malalim si Amelia. Mula pagkabata, humahanga na siya sa mga Filipiniana na nakikita niya sa mga pelikula, kaya't ang litratong ito ay may espesyal na kahulugan para sa kanya. Habang tinitingnan niya ang mga kaunay na pose, natatak sa kanyang isipan ang mga larawan ng mga taong nakasuot nito, mga turistang naglalakad sa mga kalsada ng Vigan, mga babaeng dumadalo sa Flores de Mayo, isang nobiyang nakasuot ng napakagandang terno sa kanyang kasal. Ang bawat larawan ay hindi lang nagpapakita ang isang kasuotan, kundi parang isinusuot nila ang buong kultura. Hindi na napigilan ni Amelia ang pagnanais na magsuot ng sarili niyang Filipiniana. Ngunit kasabay nito, alam niya ang katotohanan na sa kanyang kasalukuyang katawan, imposible iyon. Gayunpaman, habang nakatitik sa screen, mayroong liwanag ng pangarap sa kanyang mga mata na hindi niya magawang isuko. Makalipas ang 2 linggo, nakita niya ang isang poster para sa isang information session ng Philippine Exchange Program sa bulletin board ng universidad. Isang taon ng pag-aral sa Pilipinas, homestay, at pagkakataong matutong Filipino at kultura nito. Bumilis ang tibok ngang puso ni Amelia. Nang dumalo siya sa session, ipinaliwanag ngang propesor sa matatas na Ingles ang makagandahan ng Pilipinas. Ang makwalifikasyon ay hindi gaanong mahigpit, sapat na ang pangunahing kaalaman sa wikang Filipino. Dahil nag-aral si Ameliang Filipino sa loob ng 2 taon noong high school, may pagkakataon siya. Kinuha niya agad ang application form at binasa ito ng paulit-ulit habang pauwi. Baka ito na ang tadhana, naisip niya. Kung pupunta siya sa Pilipinas, mararanasan niya ang tunay na kultura ngang Filipiniana. Baka sakaling makapagsuot din siya nito, ang pag-asang iyon ay nagsimulang mag-alap sa kanyang puso. Nang iuwi ni Amelia ang application form, kinausap niya ang kanyang nga magulang sa hapunan. Ang kanyang ama, si Michael, 52 taong gulang, ay isang lohikal na project manager sa isang malaking tech company. Ang kanyang ina, si Jennifer, 49 taong gulang, ay isang high school English teacher na may malawak na karanasan sa paggabay sa mga estudyante.
Pareho silang masigasik sa edukasyon ng kanilang anak at sinuportahan ang marami sa kanyang madesisyon. Ngunit sa pagkakataong ito, nang marinig ang sinabi ni Amelia, nanigas ang kanilang mga ekspresyon. Sa Pilipinas, 1 taon, at sa exchange program. Tanong ni Michael habang nakakunot ang noo. Hininto ni Jennifer ang pahawak sa plato at tinitigan ang anak. Amelia, seryoso ka ba? Ang kanyang boses ay may halong gulat at malalim na pag-alala. Sinimulan ni Amelia ang kanyang inihandang paliwanag, ngunit tumago sa kanyang puso ang sumunod na sinabi ng ina. Pupunta ka sa Pilipinas ng ganyan ang katawan mo? Natahimik ang buong hapagkainan. Nagpatuloy si Jennifer. Ang mapilipino, karaniwan silang mas maliit. Kakaunti lang ang mataong may pangangatawang tulad mo. Hindi ka ba mahihiya sa matingin nila? Idinawd din ni Michael ang mapraktikal na problema. Ang upuan sa eroplano, ang magiging pasanin sa host family, at higit sa lahat ang kanyang kalusugan. Paano kung makasakit karun, iba ang healthcare system, may language barrier pa. Tama ang sinasabi ng kanyang mamagulang. Ngunit bawat salita ay pabigat ng pabigat sa puso ni Amelia. Pero gusto ko po talagang pumunta. Nanginginig ang boses ni Amelia. Gusto kong magsuot ng Filipiniana. Gusto kong matutunan ang kultura ng Pilipinas. Kung palalampasin ko ang pagkakataong ito, pagsisisihan ko ito habang buhay. Huminga ng malalim si Jennifer. Naintindihan ko ang nararamdaman mo, anak. Pero bilang ina, hayaan mong sabihin ko ito. Hindi ba't mas magiging madali para sa iyo kung pupunta ka ron kapag pumayat ka na, para hindi ka mapahiya? Ang mga salitang iyon ang pinakamasakit para kay Amelia. Marahil hindi intensyon ng kanyang ina na saktan siya. Nais lang nitong harapin niya ang katotohanan. Ngunit para kay Amelia, para iyong pagtanggi sa kanyang buong pagkatao. Pagbalik sa kanyang silid, kinuha muli ni Amelia ang kanyang smartphone. Sa screen, nakahanay ang ngalarawan nga taong nakasuot ng makukulay na Filipiniana. Bakit nga ba siya ganito kaakit-akit dito? Hindi ito simpleng pahanga sa isang damit. Ang Filipiniana ay mayroong karangalan na wala sa kultura ng Britanya. Hindi ito tungkol sa pagiging magarbo o mapangahas, kundi sa isang banayat na kagandahan. Bawat kilos ay may kahulugan, at ang panloob na katangian ng nagsusuot ay natural na lumalabas. Sa mga pelikulang Pilipino na napanood niya noong bata pa siya, ang nga babaeng nakasuot ng Filipiniana ay may marangal na tindig. Marahil, sa pagpunta sa Pilipinas, maari siyang maging iba sa kung sino siya ngayon. Hindi lang ito tungkol sa problema sa timbang, kundi sa posibleng pagbabago ng kanyang buong paraan ng pamumuhay. May luhang namuo sa mga mata ni Amelia, ngunit hindi lang iyon dahil sa lungkot. Masakit ang sinabi ng kanyang ina, ngunit tuturin iyon sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Hindi niya may susuot ng maganda ang Filipiniana. Ngunit hindi ba't iyon mismo ang dahilan kung bakit dapat siyang pumunta? Kung ilalagay niya ang sarili sa kapaligiran ng Pilipinas, baka may magbago. Kinabukasan, muling kinausap ni Amelia ang kanyang mamagulang. Papa, Mama, pakinggan niyo po ulit ako. Sa pagkakataong ito, mahinahon niyang ipinaliwanag ang kanyang nararamdaman, ang kanyang pahanga sa Filipiniana, ang kanyang purong pagnanais na matutong kultura, at higit sa lahat, ang kanyang matinding determinasyon na huwag palampasin ang pagkakataong ito. Nagkatinginan sina Michael at Jennifer. Pagkatapos ang mahabang katahimikan, nagsalita ang kanyang ama. Sige, pumunta ka. Pero siguraduhin mong regular kang tatawag. At kung may mangyari, umuwi ka kaagad. Nag-atubili ring tumango ang kanyang ina. Nag-aalala ako, pero buhay mo yan. Nang marinig iyon, sa unang pagkakataon ay napangiti si Amelia. Ang unang sumalubong kay Amelia paglapak niya sa Ninoy Aquino International Airport ay ang kakaibang siglang Pilipinas. Iba sa mga airport sa London, ang matao dito ay mas masaya, mas maingay at tila sanay sa mainit na pagtanggap. Matapos ang immigration at makuha ang kanyang malaking maleta sa arrival lobby, naghihintay si Ginong Ramon Reyes, ang 48 taong gulang na negosyante ay nakasuot ng barong at may hawak na karatulang may pangalan ni Amelia. Mabuhay! Welcome to the Philippines. Sa matatas na Ingles at mainit ng ngiti ni Ginoong Reyes, medyo gumaan ang globe ni Amelia. Mula sa airport, habang nasa sasakyan, nabihani siya sa mga tanawin sa labas ngang bintana, ang makakatabing mga bahay, ang mga luntiang halaman, at higit sa lahat, ang buhay na mga kalsada.
Isang tanawing ganap na naiba sa London ang nagbabadyangang simulangang isang bagong buhay. Kahit sa paglalakad mula sa kanto patungo sa kanilang bahay, binabati siya ngang kapitbahay ngang ngiti. Hindi nila ipinakita ang pagkagulat sa kanyang pangangatawan. Sa halip, mainit nila siyang tinanggap. Nalubos na ikinatuwa niya. Pagdating sa harap ngang bahay ngang Reyes, sinalubong siyang buong pamilya. Ang ina, si Elena, 45, ay isang dating nutrisyonista at ngayon ay isang may bahay. Ang kanyang malumanay na ngiti habang naka-apron ay nagbigay sa kanyang impresyon ng isang tunay na ina. Amelia, hija, mabuti nakarating ka ng ligtas mula sa malayong lugar. Kausap niya si Amelia sa magkahalong Filipino at Ingles. Sa tabi niya ay ang anak na si Isabel, 18, isang high school senior. Sa taas na 162 centimeters at bigat na 48 kilograms, napakaganda niya sa kanyang school uniform. Hi Amelia, nice to meet you. I can speak English, so just ask me anything. Nagulat si Amelia sa kanyang matatas na Ingles. Mula sa loop, lumabas ang lola, si Lola Flora. Sa edad na 70, hindi halata dahil sa tuwid niyang tindik. Naku iha, maligayang pagdating. Hindi Ingles ang salita ni Lola Flora, ngunit sapat na ang init ng kanyang tinik para maramdaman ni Amelia ang pagtanggap. Ang silit na inilaan para sa kanya ay isang simpleng kwarto na may amoyng malinis na sahig. Mula sa bintana, tanaw ang isang maliit na hardin na may mga namumulaklak na gumamela. Nang gabing iyon, ang hapunan na inihanda ni Elena ay ang unang tunay na pagkaing Pilipino para kay Amelia. Iba't ibang ulam sa maliliit na serving, mainit na kanin at sabaw ng sinigang. Bagamat tila kaunti ang dami, sa bawat subo, ang masarap at komplikadong lasa ay nag-iwan sa kanya na walang masabi. Kinabukasan, sinamahan ni Isabel si Amelia sa Intramuros, ang pinakahihintay na araw para maranasan ang Filipiniana. Matapos magpakuha ng litrato sa harap ng San Agustin Church, pumasok sila sa isang rental shop. Sa loop, nakahanay ang mamakukulay na Filipiniana at bumilis ang tibok ng puso ni Amelia. Alin po ang gusto ninyo, Maam? Tanong isang tindera ng may ngiti. Ngunit nang simulang sukatin si Amelia, biglang kumunot ang noo nito. Sandali lang po. Pumasok sa likod ang tindera at may narinig siyang bulungan. Pagbalik, dala nito ang pinakamalaking Filipiniana na mayroon sila na may halatang pag-alangan. Ang katawan ni Amelia ay hindi makasya sa karaniwang masukat, kaya limitado ang mga Filipiniana na pwede sa kanya. Sa gilid pumili si Isabel ng isang simpleng barot saya na may bulaklak na disenyo at nagsimula na ang kanyang pagsusukat. Ang mananahi, si Aling Mildred, 58, ay isang veterano na may 25 taong karanasan. Ngunit habang sinusubukang ilapat ang terno sa katawan ni Amelia, paulit-ulit na napapahinto ang kanyang makamay. Pasensya na, medyo matatagalan tayo. May butil-butil na pawis sa noo ni Aling Mildred. Ang karaniwang 15 minutong pagsusukat ay umabot ng higit 40 minuto para kay Amelia. Sa paglalagay ng tapis, halatang nahihirapan si Aling Mildred. Kahit ang pinakamalaking tapis ay halos hindi umabot sa kanyang baywang, nang sa wakas ay natapos ang pagsusukat at tumayo siya sa harap ng salamin, natigilan si Amelia. Ang nakikita niya ay hindi isang babaeng nakasuot ng Filipiniana, kundi isang katawang pilit na isiniksik sa loop nito. Ang tapis ay masikip at humihiwa sa kanyang balat, at ang ganda ngang manggas na paru-paro ay nawala dahil sa laki ngang kanyang katawan. Sa tabi niya, tapos ng bihisan si Isabel. Ang barot saya ay perpektong lapat sa kanyang maliit na katawan na parang para sa kanya talaga ginawa. Ang tapis ay walang hirap na naitali at ang kanyang buong anyo ay napakaganda. Bumalik si Aling Mildred kay Amelia. Ayusin ko lang po ng kaunti, sabi niya habang sinusubukang higpitan muli ang tapis. Ngunit hindi ito mapunta sa tamang posisyon. Maging ang mga panali ay kinulang sa haba at kinailangan pang humanap ng mas mahaba. Paulit-ulit na ginagalaw ni Aling Mildred ang kanyang makamay sa isang lugar, nais niyang maging perpekto ang resulta bilang isang profesional. Ngunit ang pangangatawan ni Amelia ay lampas sa kanyang karanasan. Pasensya na po. Ito na po ang pinakamaganda kong magagawa. Sa wakas, sumuko si Aling Mildred. Ang masalitang iyon ay tumusok ng malalim sa puso ni Amelia. Ang ibang mga customer sa paligid ay masayang nagpapakuhang litrato. Wala ni isa sa kanila ang inabot ng 40 minuto sa pagsusukat. Nang makatabi sila ni Isabel sa harap ng salamin, naging malinaw ang malupit na katotohanan.
Ang anyo ni Isabel ay parang isang pinta. Ang pagkakalapat ng kanyang damit ay perpekto. Sa kanyang taas na 162 cm, lalo siyang naging elegante. Samantala, si Amelia, bagamat nakasuot ng damit, hindi masasabing maganda itong tingnan. Ang tapis ay masikip, at sa bawat pahinga niya, nararamdaman niya ang pagbaon nito. Ang laylayan ay mukhang maikli, at sira ang buong balanse. Higit sa lahat, ang pagkakatabi nila ay lalong nagpakita ng kanilang pagkakaiba sa laki. Kung si Isabel ay isang maliit na bulaklak, si Amelia ay isang malaking puno. Gusto niyo pong picture? Masayang tanong ng tindera, ngunit umiling si Amelia. Ayaw niyang magkaroon ng alala ng kanyang itsura. Sinubukan pa siyang yayain ni Isabel, ngunit ngumiti lang si Amelia at tumanggi. Ikaw na lang, ang ganda mo. Totoo ang sinabi niya, ngunit iyon din ay isang pag-amin ng kanyang kabiguan. Paglabas nilang tindahan, namumulan na ang mga mata ni Amelia. Nang gabing iyon, nagpasya siyang manatili sa isang hotel sa Maynila sa halip na umuwi sa bahay ng Magares. May plano sana silang mamasyal kinabukasan. Ngunit para kay Amelia, ito ay isang biyaya. Kailangan niyan lugar kung saan siya makakayak ng walang nakakakita. Pagpasok niya sa silid ng hotel, bumuhos ang kanyang mga luha. Dumapa siya sa kama, isinupsop ang mukha sa unan, at umiyak ng walang tunok. Sa kanyang telepono, nandun pa ang litratong kinuha niya bago ang pagsusukat, punong ang pag-asa at saya. Ngunit sinirang realidad ang lahat ng iyon. Ano bang ginagawa ko rito? Tanong niya sa sarili. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina, hindi ba mas magiging madali para sa iyo kung pupunta ka ron kapag pumayat ka na? Tama nga ito. Sinabi iyon ngang ina niya hindi para saktan siya, kundi dahil alam nitong ito ang mangyayari. Sa labas ngang bintana, nakniningning ang mailawng gabi sa Maynila, ngunit walang nakikita si Amelia. Tanging ang kaawa-awang itsura niya sa salamin kanina ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ganito na lang ba magtatapos ang pangarap niya sa Filipiniana? 3 araw matapos ang insidente sa Intramuros, sinimulan ni Amelia ang kanyang regular na pamumuhay sa bahay ng Reyes. Alas 7 umaga, pagbaba niya sa sala, handa na ang almusal. Sa mesa, mayroong isang mangkok ng kanin, isang mainit na sabaw ng sinigang, isang piraso ng pritong isda, at 3 maliliit na platito, ensaladang talong, kamatis at bagong. Sa London, ang almusal niya ay alinman sa cereal na may gatas na kinakain sa loob ng 5 minuto, o kaya isang malaking plato ng full English breakfast. Ngunit dito, ibang-iba ang eksena. Tahimik na nagsasalin ng kape si Elena habang si Ginong Reyes ay nagbabasa ang diaryo. Si Isabel ay nasa kanyang uniforme at maingat na kumakain. Walang nakmamadali, walang nagsisigawan. Tahimik lang nilang ninanamnam ang pagkain. Nang umupo si Amelia, ngumiti si Lola Flora. Magandang umaga, iha. Dahan-dahan lang sa pagkain. Nang hawakan niya ang kanyang kutsara at humigop ngang sabaw ngang sinigang, namulat ang mga mata ni Amelia. Hindi masyadong maasim, hindi rin matabang, isang perpektong timpla. Ang amoyng sabaw ay nakpainit sa kanyang buong katawan. Ang pritong isda ay malutong sa labas at malambot sa loob. Ang ensalada ay nagbigay ng tamang anghang at alat na bumagay sa lahat. Bawat ulam ay hindi nangingibaba, kundi nakakatukma. Ganito ba ang almusal nila araw-araw? Tahimik na pinagmamasdan ni Lola Flora si Amelia. Nang malapit na siyang matapos, dahan-dahan itong nagsalita. Amelia, iha, ang pagkain ay buhay. Sa bigat nga salitang iyon, napatigil si Amelia. Sa bansa ninyo, marahil mabilisan lang ang pagkain. Pero dito sa Pilipinas, iba. Pinasasalamatan natin ang bawat sangkap, ang taong nagluto nito, at ang sarili nating katawan. Iyan ang tunay na kahulugan ng pagkain. Naalala ni Amelia ang kanyang kabiguan sa Intramuros. Kinamuhian niya ang kanyang katawan at pinagsisihan ang pagpunta sa Pilipinas. Ngunit ang masalita ni Lola Flora ay nagbigay sa kanya ng ibang pananaw. Ang katawan mo ay hindi kalaban. Iha, sasagutin ka nito base sa kung ano ang ipapakain mo sa kanya. Ang pagkain ng Pilipino ay hindi tungkol sa dami, kundi sa kalidad, dakdak ni Elena. Ang kaligayahan ay hindi sa pagkain ng marami, kundi sa pagkain ng ikasisiyang ng iyong katawan.
Ngumiti rin si Isabel. Ako rin dati, gusto kong pumayat kaya na diet ako, pero tinuruan ako ni Lola. Hindi ang hindi pakain ang mahalaga, kundi ang tamang pakain. Nagpatuloy si Lola Flora. Ang kagandahan ay hindi ginagawa sa labas, iha. Ito ay nakmumula sa loob. Kung tama ang iyong kinakain, ang iyong katawan ay natural na ayos. Ang masalitang iyon ay tumatak ng malalim sa puso ni Amelia. Ang dahilan kung bakit hindi niya may suot ang Filipiniana ay hindi dahil sa masama ang kanyang katawan, kundi dahil sa resultang kanyang mapagpili na hindi bigyan itong tamang pagkain. Gusto kong magbago, biglang nasabi ni Amelia. Gusto ko po talagang magbago. Gusto kong may suot ng maganda ang Filipiniana. Tumango ng malalim si Lola Flora. Kung mayroon kang ganyang pagnanais, siguradong magagawa mo, huwag kang magmadali. Pahalagahan mo ang bawat araw. Ginamit ni Elena bilang isang dating nutrisyonista ang kanyang kaalaman upang ipaliwanag kay Amelia ang esensya ng pagkain ng Pilipino. Sa London, calorie counting ang uso, di ba? Sabi ni Elena habang naklalabas ang notebook. Pero dito, mas binibigyan namin ng halaga ang kalidad ng mga sangkap kaysa sa calories. Para kay Amelia, ang pagpapapayat ay simpleng pagbabawas ng calories. Ngunit ang sinabi ni Elena ay bumago sa buong konsepto niya. Halimbawa, ang isang 1-calorie burger at isang 1-calorie na set meal na Pilipino pareho ang numero, pero magkaiba ang epekto sa katawan. Ang isang meal na may kanin, isda, gulay at prutas ay may balanseng nutrisyon. Samantalang ang burger ay punong taba at carbohydrates at kulang sa bitamina. Matalino ang katawan natin. Kung kulang ito sa kailangang nutrisyon, magpapadala itong signal na gusto pa nitong kumain. Kaya pala sa London, kahit gaano siya karami kumain, hindi siya nabubusok. Dahil ang kanyang utak ay patuloy na humihingi ng nutrisyon. Ang pagkaing Pilipino, kahit kaunti, nakakabusok sa katawan dahil kumpleto ito sa kailangan. Nung weekend, inaya ni Isabel si Amelia sa isang parke. Habang naglalakad sila, biglang sinabi ni Isabel, alam mo dati, may complex din ako sa itsura ko. Nagulat si Amelia. Sinasabi ng mga kaibigan ko singkit daw ako at hindi kasing ganda ng mga kaklase naming may double eyelids. Nakita ni Amelia ang bakas ng dating hirap sa mukha ni Isabel. Pero sabi ni Lola, ang panlabas na anyo ay mababago, pero ang kagandahan ng kaloban ay kailangang paghirapan. Umupo sila sa isang bangko. Nung narinig kong gusto mong magsuot ng Filipiniana, naisip ko, ang ganda nun, sabi ni Isabel. Ako nga, Pilipino, pero hindi ko pa nasubukang magsuot nito ng maayos. Ngumiti si Isabel. Sabay tayong magpaganda. Ako, pag-aaralan ko pa ang pagsusuot ng Filipiniana. Ikaw, gagawin mong bagay sa iyo ang Filipiniana. Ang kanyang masalita ay walang halong kompetisyon, kundi purong pagkakaisa. Naluha si Amelia. Salamat, Isabel. Nahawak silang kamay, isang tandang kanilang determinasyon na harapin ang isang bagong layunin. Isang buwan ang lumipas, isang umaga, tumuntong si Amelia sa timbangan sa banyo. Mayroong maliit na digital scale sa bahay ng Reyes at sinabi ni Elena na subukan niyang timbangin ang sarili linggo-linggo. Huminto ang pahinga ni Amelia habang hinihintay ang numero, 96 kilogram. Nung dumating siya, 101 kilogram siya. Ibig sabihin, nabawasan siyang halos 5 kilogram sa loob ng isang buwan. Totuba to, tumuntong siya ulit, 96 1 kilogram. Hindi nga siya nakakamali, wala siyang ginawang espesyal na ehersisyo. Kumain lang siya ng pagkain ng mga Reyes, araw-araw at namuhay ng may regular na schedule. May paglalakad papunta sa istasyon at pamamasyal kasama si Isabel tuwing weekend, pero wala siyang matinding training. Ngunit ang kanyang timbang ay tiyak na nababawasan. Sa salamin, tila bahagyang lumiit ang kanyang mukha. Pagbaba niya sa sala at ibinalita ito kay Elena, ngumiti ito ng malapat. Iyan ang natural na reaksyon ng katawan, Hija. Dahil hindi mo pinipilit ang sarili mo, kaya mo itong ipagpatuloy. Tumango rin si Lola Flora. Tapat ang katawan. Kung bibigyan mo ito nga mabuti, mabuti rin ang isusukli nito sa iyo. Sa unang pagkakataon, sumibol ang tunay na pag-asa sa puso ni Amelia. Hindi ito pansamantalang diet. Ang buong buhay, niya ay nagsisimula ng magbago. Ang araw na may susuot niya ng maganda ang Filipiniana ay maaring hindi na isang panaginip lang.
Dahil sa pakbabangang kanyang timbang, humingi ngang karagdagang payo si Amelia kay Elena. Ano po ba ang espesyal sa pagkain ng Pilipino? Ngumiti si Elena. Walang espesyal, hija. Kumain lang ang may kalidad na pagkain sa tamang dami. Iyon lang. Ang simpleng sagot na iyon ay tumatak sa kanyang puso. Sa London, puro kaloris ang iniisip ko. Mahalaga rin ang kaloris, pero mas mahalaga ang laman, manggulay, isda, prutas. Ito ang nakayos ng katawan. Habang tumutulong sa paghahandang hapunan, natutunan ni Amelia ang kahalagahan ng sariwang sangkap. Ang paggamit ng manatural na pampalasa tulad ng bawang, sibuyas, at luya ay nagbibigay ng lasa ng hindi kailangan ng mga artipisyal na pampalasa. Ang dating kinasanayan niyang matatapang na lasa sa London ay tila mabigat na ngayon. Nagsisimula ng hanapin ng katawan mo ang tama, sabi ni Elena. At totoo nga, unti-unting nagbabago ang katawan ni Amelia. Upang lalo pang magbago, nagpasya si Amelia na mag-ehersisyo. Iminungkahi ni Elena ang paglangoy. Habang mabigat ka pa, pinakaligtas ang swimming pool. Ang lokal na public pool ay hindi ganong mataw tuwing umaga. Ngunit habang nagbibihis sa locker room, nangingini ang magakamay ni Amelia. Ang pinakamalaking swimsuit na dala niya mula sa London ay masikip pa rin. Tiningnan niya ang sarili sa salamin at huminga ng malalim. Okay lang to, walang nakatingin. Paglabas niya sa poolside, naramdaman niyang nagbago ang hangin. Ang mga nakatatanda at mga may bahay ay sabay-sabay na tumingin sa kanya. Ang matingin ay masakit, parang magkakarayom na tumutusok sa kanyang katawan. Bumulong si Isabel sa tabi niya. Amelia, kasama mo ako. Ngunit hindi pa rin niya may hakbang ang kanyang paa. Gusto na niyang tumakbo at umuwi. Ngunit naalala niya ang kabiguan sa Intramuros. Tumakbo siya nun. Ayaw na niyang tumakbo ulit. Pumasok siya sa pool. Nang yakapin siyang tubig, nakaramdam siyang kakaibang ginhawa. Dahil sa buoyancy, nawala ang bigat na nararamdaman niya sa lupa. Dahan-dahan siyang lumangoy at hindi na niya pinansin ang manggatingin. Sa loob ng tubig walang halaga ang timbang. Kailangan lang niyang gumalaw kasama ng tubig. Hindi pa man niya natatapos ang 25 metro ay hiningal na siya, ngunit mayroon siyang naramdamang tagumpay. Nakakahiya, pero mas malaki ang pag-asa. Sa lugar na ito, kaya niyang magbago. Iyon ang sandaling naging sigurado siya. Tuwing weekend, sinasamahan na siya ni Isabel sa pool. Magaling itong lumangoy, parang isang isda. Amelia, ganito ang pag-ikot ng kamay, sabi niya habang tinuturuan si Amelia. Ang dating 25 metro lang ang kaya ni Amelia ay naging 50 metro na pagkatapos kang 2 linggo. Wow, ang galing, 50 meters na. Ang tuwa sa mukha ni Isabel ang pinakamalaking motibasyon para kay Amelia. Sa universidad, ang kanyang exchange program buddy na si Yena ay laging tumutulong sa kanya. Sa tulong ni Yena at ng mga kaibigan nito, naging mas masaya ang kanyang tanghalian. Amelia, ang gandang buhay sa Pilipinas no, lalo na ang pagkain. Tanong nga kaibigan niya, talaga bang ganun kalaki ang pagkain sa London? Higit pa sa iniisip niyo, siguro 3 beses ang laki kumpara rito. Nagulat silang lahat. Isang araw, bumulong si Yena. Amelia, parang pumayat ka. Mas maliit na tingnan ang mukha mo. Dahil sa tuwa, sumagot si Amelia, dahil sa mahikang Pilipinas. Ang pakikisalamuha sa kanila ay nagbigay kay Amelia ng bagong perspektibo kung gaano kahalaga sa mga Pilipino ang kalusugan at pagkain. 3 buwan matapos siyang dumating, tumuntong muli si Amelia sa timbangan. Hindi siya makapaniwala sa nakita. 81.3 kilogram. Mula 96 kilogram, nabawasan siyang halos 15 kilogram. Sa kabuuan, 20 kilogram na ang nawala sa kanya. Sa salamin, halatang nakbago ang kanyang mukha. Wala na ang kanyang double chin at kitang-kita na ang kanyang cheekbones at collarbones. Hindi ako makapaniwala. Pagbaba niya, niyakap siya ni Elena. Ang galing mo, hija. Pinahirapan mo yan. Tumango rin si Lola Flora. Nagsisimula nang bumalik ang katawan mo sa tunay nitong anyo. Sa loob ng 3 buwan, hindi pinilit ni Amelia ang sarili. Kumain lang siya ng tama, lumangoy araw-araw, at natulog ng sapat, at natural na nagbago ang kanyang katawan. Nang mamili sila, sinubukan ni Amelia ang mga bagong damit. Ang dati niyang XXL na damit ay maluwag na. Sa fitting room, sinubukan niya ang isang L size na maong.
Pumasok ito ng madali at may allowance pa sa baywang. Sinubukan din niya ang isang t-shirt na nagpapakita ng hugis ng kanyang katawan, isang bagay na iniwasan niya dati. Sa salamin, siya pa rin iyon, ngunit parang ibang tao na. Nang umuwi siya, sinalubong siya ni Isabel. Amelia, ang ganda ng damit mo bagay sayo. Ngumiti si Lola Flora. Ang kagandahan ay hindi isinusuot, iha, lumalabas ito mula sa loob. At ngayon, nakniningning ka. Naluha si Amelia. Hindi lang ito tagumpay sa pagpapapayat. Ang buong buhay niya ay nagsisimula ng umusad sa isang bagong direksyon. Ngunit ang mayos na pagbabaeng timbang ay biglang huminto. Mula 81 kilogram, hindi na ito gumalaw. Isang linggo, 2 linggo, 1 buwan. Sa tuwing tatapak siya sa timbangan, parehong numero ang lumalabas. Nagsimulang mag-alala si Amelia. Pagkatapos ang 2 buwan, ang pag-alala ay naging desperasyon. Baka hindi na ako papayat. Sa salamin, nakikita pa rin niya ang mataba. O pumayat siya, pero hindi pa sapat para magsuot ng Filipiniana. Kailangan pa niyang magbawas ng 19 kilogram. Parang isang malayong pangarap. Kahit sa paglangoy, wala na ang dating saya. Isang umaga, tumawag ang kaibigan niyang si Kaitlyn mula sa London. Amelia, kamusta ka na? Sa kabilang paning screen, nakikita niya ang pamilyar na tanawin. Sa likod ni Kaitlyn, may isang malaking kahon ng pizza. Miss ka na namin dito. Narinig niya ang tawanan ng kanyang makaibigan. Burger, fries, cholam nga pagkaing dati niyang kinahihiligan. Hindi ka ba nagsasawa sa pagkaing Pilipino? Ang simpleng tanong ni Kaitlyn ay tumuso sa kanyang puso. Totu, minsan hinahanap-hanap niya ang lasangang pagkain sa London. Ang matapang na lasa, malalaking surfing at kalayang kumain ng walang pag-alala. Pagkatapos ng tawag, nakaramdam siyang matinding gutom. Kung hindi naman bumababa ang timbang niya, ano pa ang saysaying pagtitiis? Hinanap niya sa kanyang telepono ang fast food restaurant. Isang pindot lang, darating ang burger at fries sa loob ng 30 minuto. Gusto niyang kainin lahat. Ngayon na, sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Amelia, iha, naktimpla akong tsaa, boses ni Lola Flora. Pagbaba niya sa sala, nakisa si Lola Flora. May 2 tasang tsaa sa mesa. Maupo ka, iha, sumunod si Amelia. Pagkatapos ang katahimikan, nagsalita si Lola Flora. Nahihirapan ka dahil hindi bumababa ang timbang mo, no? Nagulat si Amelia. Paano niyo po nalaman? Kapag matagal ka nang nabubuhay, iha, natututo kang bumasang ang puso. Ngumiti si Lola Flora. Amelia, ang pagnanais mong magsuot ngang Filipiniana, nandun pa ba? Opo, pero dahil hindi bumababa ang timbang ko, parang gusto ko na pong sumuko. Huminga ng malalim si Lola Flora. Ang Filipiniana ay hindi lang isinusuot, iha, ito ay pag-ayos ng kalooban. Mahalaga ang pagbaba ng timbang, pero mas mahalaga na gumanda ang iyong puso. Ngayon, nakakulong ka sa mga numero, pero ang tunay na mahalaga ay hindi ang numero, kundi ang iyong tindig. Ang mamuhay ng maganda, ng may pag-ingat, at ng may pasasalamat. Iyan ang puso ng isang taong nagsusuot ng Filipiniana. Naglabas si Lola Flora ng isang lumang litrato. Nakasuot siyang terno noong kanyang kabataan. Ako rin, iha, pinroblema ko ang katawan ko nun. Pero natutunan ko sa pagsusuot nito na ang kagandahan ay hindi galing sa timbang, kundi sa puso. Naluha si Amelia. Subukan mo pang lumaban ng kaunti pa, iha. Tumango ng malalim si Amelia. Pagkatapos ng usapan nila ni Lola Flora, bumalik si Amelia sa pool. Hindi na niya tiningnan ang numero sa timbangan. Gagawin lang niya ang kaya niyang gawin ngayon. Sa tubig kumalma ang kanyang isip. Dahan-dahan siyang lumangoy. Ang dating 25 metro lang ay naging 50, tapos 100. Hindi siya tumigil. Maring hindi bumababa ang timbang niya, ngunit may nagbabago sa kanya. Ang kanyang lakas, stamina, at higit sa lahat, ang kanyang panloop na katatagan. 5 buwan matapos siyang magsimulang lumangoy, ang kanyang kakayahan ay kahanga-hanga na. Mula 25 metro, kaya na niyang lumangoy ngang 500 metro nang walang tigil. Amelia, ang galing mo, baka mas mabilis ka na sa akin, sabi ni Isabel. Sa 8 buwan, sinubukan niyang lumangoy ngang 1 kilometro. Paulit-ulit niyang naalala ang sinabi ni Lola Flora, pahalagahan mo ang bawat sandali.
Nang matapos niya ang 1 kilometer, bumuhos ang kanyang luha. Hindi lang ito tungkol sa distansya, kundi isang gantimpala sa hindi niya pagsuko. At sa ika-9 na buwan, isang umaga, naglakas-loob siyang tumuntong muli sa timbangan, 74.1 kilogram mula 81 kilogram, nabawasan siya ngang 7 kilogram, nalakpasan niya ang plateau. Pagkatapos nun, tuloy-tuloy na ang pagbaba, 74 kilogram, 68 kilogram, at sa ika-10 buwan, narating niya ang 62 kilogram. Mula 101 kilogram, nabawasan siya ang 39 kilogram. Sa salamin, ibang tao na ang nakikita niya. Isang matalas na panga, kitang-kitang collarbones, at isang maliit na baywang. Ito ba talaga ako? Ngumiti si Lola Flora. Iyan ang tunay mong anyo, iha. Sinagot ng katawan mo ang iyong pagsisikap. Gusto ko pong subukang muli magsuot ng Filipiniana, sabi ni Amelia. Malapit na ang araw kanyang pagbabalik. Muli siyang bumisita sa Intramuros, ang lugar kung saan siya lumuha 1 taon na ang nakalipas. Sa pagkakataong ito, mayroon siyang kumpiyansa. Pagpasok sa rental shop, nakita niya ang pamilyar na mananahi, si Aling Mildred. Tiningnan siya nito at nagtanong, sino po sila? Ako po si Amelia. Dumating po ako rito 1 taon na ang nakalipas. Nanlaki ang mga mata ni Aling Mildred. Ikaw? Ikaw yung? Hindi siya makapaniwala. Paano nangyari to? Binago po ako ngang buhay sa Pilipinas, sagot ni Amelia. Naluha si Aling Mildred. Napakagaling. Nagsimula ang pagpiling Filipiniana. Dati, halos wala siyang pagpipilian. Ngayon, kahit alin dito, kasya sayo. Pinili ni Amelia ang isang terno na may kulay ng bulaklak ng kalachuchi. Sa loob ng 15 minuto, natapos ang pagsusukat. Nang tumayo siya sa harap ng salamin, napahinga siya ng malalim. Iyon ang pangarap niyang itsura. Ang terno ay perpektong lapat sa kanyang katawan. Napakaganda, bulong ni Aling Mildred. Sinasalamin ng kasuotan ang puso nagsusuot, at ang ganda ng puso mo ay nangnining gayon. Nang maglakad sila ni Isabel sa makalsadang Intramuros para silang makapatid, ang dating kahihiyan ay wala na. Nagpakuha silang litrato sa harap ng Manila Cathedral. Itatago ko ang litratong ito habang buhay, sabi ni Amelia. Pagbalik sa bahay, sinalubong sila ni Lola Flora. May ibibigay ako sa iyo, iha. Inilabas niya ang isang malaking balutan. Sa loob, isang napakagandang terno na may burdang sampaguita. Ito ang ternong isinuot ko noong kabataan ko. Gusto kong ikaw ang magsuot nito. Naluha si Amelia. Karapat-dapat ka rito, iha, dahil mayroon kang magandang puso. Bago siya umuwi, nakpakuha sila ng huling family picture. Nakasuot si Amelia ng ternong bigay ni Lola Flora, at ang buong pamilya ay nakasuot din ng Filipiniana para silang isang tunay na pamilya. Nang gabing iyon, ipinos ni Amelia ang kanyang litrato mula 1 taon na ang nakalipas at ang kanyang litrato ngayon. Ang dati at kasalukuyang ako, binago akong Pilipinas. Nag-viral ang post at umabot sa 100,000 shares. Sana iya, sa kanyang pag-alis, nagpaalamanan sila. Niyakap niya ng mahigpit si Isabel, magkikita pa tayo. Ako naman ang pupunta sa London. Niyakap siya ni Lola Flora. Huwag kang mag-alala, iha. Maganda na ang puso mo. Sang ka man makpunta, hindi iyon makbabaho. Pagdating sa Heathrow Airport, hinanap niya ang kanyang nga magulang. Nakita niya sila, ngunit hindi siya napansin. Lumapit siya, papa, mama, tiningnan siyang kanyang ina. Sino po sila? Tanong nito. Ako po, si Amelia, sagot niya ng may ngiti. Nanlaki ang mga matang kanyang ina. Hindi ako makapaniwala. Ikaw ba talaga yan? Niyakap siyang kanyang ama. Anong ginawa sayong Pilipinas? Ginawan po nila ako nga mahika, sagot ni Amelia. Isang mahika na tinatawag na pagmamahal. Niyakap siya ni Jennifer at umiyak. Patawarin mo ako, Amelia, sa mga sinabi ko nun. Umiling si Amelia. Tama po kayo, mama. Dahil sa sinabi niyo, lalo akong naksikap. Napakaganda mo, anak, sabi ng kanyang ina. Hindi lang sa labas, kundi pati sa loob. Sa kanilang pag-uwi, ikinuwento ni Amelia ang lahat. Ang pamilya Reyes, ang masarap na pagkain, ang paglangoy, at ang Filipiniana.
Nakinig ang kanyang mga magulang, paminsan-minsan ay napapaluha. Nagsimula ang bagong buhay ni Amelia sa London. Ipinagpatuloy niya ang mga natutunan niya sa Pilipinas. Nagluluto siyang malusok na pagkain, naglalangoy 3 beses sa isang linggo, at pinanatili ang kanyang 62 kilogram na timbang. Nagtatak siya ngang isang Philippine Culture Club sa universidad. Sa kanilang unang event, isinuot niya ang ternong bigay ni Lola Flora at ibinahagi ang kanyang kwento. Ang Filipiniana ay hindi lang damit, sabi niya. Ito ay salamin ng puso. Maraming estudyante ang na-inspire at nagnais na pumunta sa Pilipinas. Isang araw, nakatanggap siyang isang sulat mula sa Pilipinas, mula kay Lola Flora, na may kasamang litrato ngang pamilya Reyes sa ilalim ngang isang namumulaklak na puno ngang mangga. Sa tuwing titignan niya ang litrato, naalala niya kung gaano siya kasuwerte. Nakikipag-video call pa rin siya kay Isabel, at ang kanilang pakakaibigan ay nananatiling matatag sa kabilangang distansya. Ang 101 kilong si Amelia. Ang gabing umiyak siya dahil sa Filipiniana. Ang nga araw ng pahihirap, lahat ng iyon ay kailangan para mabuo ang kung sino siya ngayon. Ang buhay, kung hindi ka susuko, ay maaring magbago. At ang kwento ni Amelia, ang buhay, na patunay nito.